Ano bang mangyayari? Ha? Anong mangyayari sa itong confirmation of charges hearing? Ang linilinaw ko mga kabunyog, mga kababayan, ang hearing mamaya, hindi pa yan trial proper ha. O, ililinaw ko lang. Hindi pa yan trial proper. Pre-trial pa lang yan. Ang trial ay wala pa. Bakit naman ang tagal-tagal? Hindi pa pala yan trial. Pre-trial pa lang pala yan. Ang tagal-tagal naman. Kaninong kasalanan? Bakit hindi nagsimula kaagad ang trial? Kasalanan din nila Duterte. Si Kaufman, dinelay ng dinelay. Kung ano-anong mga motions ang final. Kung ano-anong mga pleadings, kung ano-ano. Ha? Yung mga judges, pinapa-inhibit, pinapa-disqualify. Yung mga biktima, yung mga mga proseso para sila hinahadlangan ni Kaufman. Question ang jurisdiction ng ICC. Request ng interim release. Question ang fitness to stand trial. Dapat sana itong pre-trial, pre-trial na to, itong confirmation of charges hearing, dapat nito nung September 23 pa eh. September 23, 2025. Bakit na hindi natuloy? Kagagawa na naman ni Kaufman. Tuloy, ako nga, napasubo dyan eh. Kasi ang alam ko talaga, may trial na noon, may confirmation of charges hearing. Bumili na ako ng ticket, bumili na ako ng mga reservation sa mga hotels. A-attend ako doon. Bumili na ako. Kaya lang hindi natuloy kasi nga pinapostpone ni Kaufman. Pero pumunta na ako doon, sayang ng mga nabili kong ticket at mga reservations. Tumuloy ako noon, naalala nyo? Ngayon hindi ko na kayang pumunta pa doon, magastos na. Ito yung mangyayari mga kabunyog dito sa pre-trial. Confirmation of charges tayo. Anong mangyayari matapos ang confirmation of charges? Pero bago yan, ano ba ang mangyayari dyan sa confirmation of charges? Ang magdidinig ay ang tinatawag nating pre-trial chamber. Ang pre-trial chamber ay binubuo ng 3 judges. Ang presiding judge ay si Julia Mutok. Kasama niya bilang mga members ng pre-trial chamber 1, si Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso. Kasama niya rin si Maria del Socorro Flores Liera. Tingnan nyo. Kaya yung mga sinasabi ng mga DDS na ang ICC ay mga puti, hindi naman. Ang ICC daw ay kontrolado ng mga puti. Sino naman nagsabi niyan? Tingnan nyo yung pre-trial chamber 1. Yan yung maghahandle ng pre-trial ni Duterte. Yung confirmation of charges. Yang si Mutok, Yulia, presiding judge, Romanian yan. Romanian judge yan. Itong si Rain Sophie Alapini Ganso, saang bansa ba ito? Sa Africa yan. Itong si Maria del Socorro Flores Liera, parang Brazilian yan eh. Brazilian yata yan, si Liera. So yan yung mga pre-trial chamber. Ibig sabihin, hindi lang isang judge ang magdi-decide sa kanya. 3. 3 judges. Kaya, kumbaga, grabe ang fairness kay Duterte. Pre-trial, yan yung magdi-decide. Ano ba ang kalalabasan sa pre-trial chamber ni Duterte? Ito yung posibleng resulta, 3. 3 ang posibleng resulta sa confirmation of charges hearing. Sa ICC kasi mga kabunyog, mga kababayan, i-determine pa muna kung sapat ba ang ebidensya para sa kaso laban sa suspect para idala sa paglilitis. Yan yung tinatawag na confirmation of charges hearing. Kumbaga, bibigyan ng pagkakataon yung defense, sila Kaufman, yung abogado, na questionin nila kung mayroon bang sapat na ebidensya. Kasi kung wala namang sapat na ebidensya, hindi magpo-proceed na ang trial. Pero kung may sapat na ebidensya, proceed na sa trial. Kaya nga ang tawag dito, pre-trial. Ang pinaka-purpose ng confirmation of charges hearing, sapat ba ang ebidensya? Yun. Para sa kaso laban sa suspect para idala sa paglilitis. So ano ang posibleng maging desisyon? Within 60 days
after ng hearing na ito, didesisyonan. Oo, ibig sabihin sapat ang ebidensya. Proceed na sa trial. Di pa tiyak. Ibig sabihin medyo kulang. Ang pangatlo, hindi. O, yan yung tatlo na magiging desisyon ng pre-trial chamber. Kailan magde-decide? Within 60 days after nitong pre-trial ngayon. Ano ang mangyayari kapag ang findings ay oo? Ibig sabihin may sapat na ebidensya. Pag sinabing oo, may sapat na ebidensya, isasampa sa paglilitis. Magiginang akusado. Sa ngayon kasi, suspect si Duterte. Pag oo, kumpirmado ang kaso, may ebidensyang sapat, proceed na sa trial. Yan yung pula sa kaliwa, nakikita natin. Kapag di tiyak, hindi sigurado, ipapagpliban muna ang pagdinig, uutusan ang prosecutor na magbigay ng karagdagang ebidensya, magsagawa pa ng karagdagang impormasyon, o amyendahan ang kaso. Kasi baka naman, hindi naman crimes against humanity ang tapat na kaso. Yan yung kapag hindi tiyak. Ngayon, kapag hindi talaga, walang ebidensya, walang ebidensya, ihinto ang kaso. Yan yung tatlo na pwedeng papuntahan. Mga kabunyog, mga kabay. Sana naunawaan natin ito. Ngayon, ang tanong ng marami, ay bakit pala inaresto na si Duterte, wala pa naman palang, hindi pa pala determined kung may sapat na ebidensya o wala. Di ba? Mga kabunyog, bakit ngayon palang i-determine kung may sapat na ebidensya o wala? Bakit ngayon palang i-confirm yung charges? Anong sagot kaya dyan? Kasi hindi pa pala, pre-trial pa lang pala ito. Bakit naman hindi pa pala siya akusado, suspect pa lang, at wala pa palang sapat na ebidensya, i-determine pa lang. Ano ang sagot diyan, mga kabunyog, mga kababayan? Ang sagot diyan ganito. Tandaan natin, ang ICC ay International Criminal Court yan. Ang Pilipinas, domestic court. Ang sistema natin sa Pilipinas, iba sa kanila. Ang ICC, iba. May sarili silang procedure. Kaya nga, kaming mga abogado, hindi naman namin kabisado masyado ang mga practice dyan sa ICC. Kaya may mga accredited lawyers dyan. Kahit ako, hindi ko kabisado yung pasikot-sikot ng ICC. Hindi naman ako accredited lawyer dyan. Iba ang procedure dyan. Dito sa Pilipinas, may sarili tayong rules or procedure. Sa US, iba rin. Ang bawat bansa, ang mga domestic courts ng iba-ibang bansa, may iba-ibang procedures yan. Ang tawag sa amin dyan, Rules on Criminal Procedure. Iba yan. Ang ICC, iba rin. Ngayon, bakit pala inaresto si Duterte na hindi pa naman pala confirmed yung charges at hindi pa confirmed kung sapat ang ebidensya? Tandaan natin. Tandaan ninyo, mga kabunyog, mga kababayan. Ang pinag-uusapang kaso sa ICC, hindi naman mga homicide, hindi naman murder na 1, 2, 3 kaso. 3 klase lang ng kaso ang hinahawakan ng ICC. Genocide, war crimes, at saka crimes against humanity. Ibig sabihin, yung mga krimen na yan, crimes against humanity, war crimes, genocide, hindi mo na hihintayin na mapatunayan mo nang may sapat na ebidensya saka ka mag-aaresto. Kasi mga malulubhang mga malulubhang krimen yan. Halimbawa, yung genocide sa Rwanda. Yung genocide sa Rwanda, ilan ang namatay? 250 milyon na tao. So, ibig mong sabihin, dadaan ka pa muna sa mahigpit na proseso bago mo aarestuhin yung simuno nun? Halimbawa, yung leader ng milisya sa Rwanda, dadaan ka ba sa napakahabang prosesong legal bago mo siya aarestuhin? Samantalang pinapatay niya na ang kanyang mga kalahi, genocide na. Hindi na. Arestuhin mo na kaagad. Pagka-aresto mo, sige, saka na ngayon i-confirm yung charges sa kanya. Kaya iba, mga kabunyog, ang sitwasyon sa ICC. Iba rin sa atin. Sa atin kasi, kumbaga, homicide yan. Bigyan mo muna ng pagkakataon, idaan mo na sa
preliminary investigation. At yung preliminary investigation, magpipresent ng mga ebidensya. Doon pa lang i-determine yung probable cause. Pag may probable cause, ipafile sa korte. Kaya pagdating sa korte, trial na kaagad. Kasi na-determine na yung probable cause. Sino yung nag-determine ng probable cause? Yung fiscal. Yung katulad ngayon, itong mga kaso ng mga malversation, plunder, dumadaan na muna sa preliminary investigation para ma-determine kung may probable cause. Pag may probable cause, ibig sabihin may sapat na ebidensya, ipafile sa kaso sa korte. Pagdating sa korte, mag-i-issue ng arrest warrant, aarestuhin. Pag naaresto, trial na kaagad. Dito hindi. Inaaresto na muna saka dinidetermine yung sufficiency ng evidence at saka kino-confirm yung charges. Bakit? Kasi nga mga malalalang kaso ang hinahawakan ng ICC. Hindi mo na mahihintay na idadaan mo muna sa mahabang proseso. Samantalang nangyayari na yung mga pagpatay, genocide, war crimes, crimes against humanity. Arestuhin mo na. Kapag mayroon ng substantial reason para arestuhin, substantial lang, substantial reason na siya talaga'y nagkukumit ng krimen, arestuhin mo na. Pagdating doon sa ICC, saka mo i-confirm ang charges niya. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya di ba, paulit-ulit sila Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, tingnan nyo si Duterte, si Tatay Digong, inaresto pero wala pa naman palang sapat na ebidensya. Si Tatay Digong, inaresto, hindi pa naman pala nako-confirm ang charges. Ngayon palang i-confirm. Bakit nila inaresto? Wala pa naman palang mga sapat na ebidensya. I-confirm pa lang ngayon kung sapat ang ebidensya. Mali yata. Hindi ganyan ang tamang proseso. Ito namang si Harry Roque, nagmamaang-maangan, samantala nagtuturo naman siya ng international law. Sa international law, ganun talaga. Iba ang sistema ng ICC kaysa sa Pilipinas. Kasi dito, pag sinabi mong murder, homicide, hindi naman crimes against humanity, hindi naman genocide, hindi naman war crimes. Kaya, kumbaga, kailan ka aaksyon? Inuubos na yung lahi kasi genocide, ubusan ng lahi. Saka ka palang aaksyon, wala na. Kaya pag mga war crimes, genocide, crimes against humanity, mayroon lang substantial reason na ang krimen nga ay nagagawa. Dumaan din naman ito sa process na tinatawag na preliminary examination. Dumaan yan dyan. Bakit hindi ba dumaan sa proseso yan? Dumaan din yan sa proseso. Kaya lang yung prosesong pinagdaanan, preliminary examination. Tapos nag-issue na kaagad ng arrest warrant. Ngayon pa lang i-determine yung sufficiency ng evidence at i-confirm yung charges. Ganyan talaga ang proseso. Iba ang proseso sa ICC kaysa domestic court natin. Kaya anyway, ang importante diyan, binibigyan siya ng proseso, ng due process. Anong mangyayari? Trial timeline, post-confirmation. Paano ang mangyayari kapag na-confirm? Ito ang mangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Kapag na-confirm ang charges, halimbawa, ngayong February, ma-confirm yan. Pre-trial chamber rules, evidence is sufficient, the case moves to trial. Yan na, magpuproceed na sa trial. Kailan yan? Magpiprepare na para sa trial proper. Kailan? Mga 3 to 6 months. Ay mga 6 to 12 months trial preparation. Disclosure of evidence ng witness, protection measures, defense filings, victims participation. Magpiprepare na sa trial. 6 to 12 months yan. Tapos magsisimula na ang trial hearings. Gaano katagal ang trial hearings? Mga 1 to 3 years. Anong mangyayari sa trial hearings? Prosecution presents evidence, killings, chain of command, testimonies. Defense challenges credibility, jurisdiction, victims' lawyers present impact statements. Ayan. Tapos maglalabas na ng judgment. Ano na yung judgment? Mga 2028 na yan to 29. ICC Trial Chamber issues verdict, guilty or acquittal. Tapos pwede pang mag-appeal. Gaano katagal ang appeal? 1 to 2 years. Saan mag-a-appeal? Sa appeals chamber. The appeals chamber reviews errors of law, procedures, final judgment, mga around 2030 to 2031. Yan yung buong prosesong dadaanan
kapag na-confirm ang charges. Kaya importante itong confirmation of charges hearing kasi ito yung mag-trigger kung magtutungo sa susunod na stage, trial proper. Yan yung ayaw na puntahan ni Kaufman. Ayaw niyang mag-proceed sa trial kasi matibay ang ebidensya. Kaya ayaw niya. Kaya lang hindi umubra yung kanyang mga pagdidelay. Pagdidelay. So yan mga kabunyog, mga kabayan, sana na ipaliwanag ko. So anong mangyayari mamaya? 5:00 sa atin, panoorin nyo sa aking mga channels, yan yung simula ng pre-trial hearing, confirmation of charges hearing, mamaya po yan. Gaano katagal? 4 days. Ngayong February 23, tapos bukas, mga 5 hours ang bawat niyan. So hanggang gabi yan. Bukas naman, February 24, pahinga muna ng February 25, wala. Tapos balik na naman, February 26 and 27. So 4 na araw tayo na nakatutok dyan sa pre-trial hearing kay Duterte. Confirmation of charges hearing. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan? So yan po. Sana nakatulong ang aking mga paliwanag. Okay? Ano ang mangyayari ngayon? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.